activity. Earlier, nag-create ko og React project using ang command prompt. Then, na-exit na ko siya. So, kano na siyang gi-explain. Yun sana ako. So, ga-create ko new project with Vite by typing npm create Vite at latest student app. Then, the student app became the project folder po. Then, after that, ga-select ko sa framework. Tapos, gi-select na ko ang React. Then, ga-select po ko og JavaScript as the variant. Then, next, kay gi-enter na ko ang project folder. CD student app. So, di-ari na siya. After kay isulod dayon ako siya di-ari sa kung asa siya dapita. Then, next is giparan ako siya. Then, so, I use the folder student app para ma-organize akong React components. So, mauni ang 3 ka components nga akong gihimo. Biography, log, on student info. So, ang main component sa ako ang app is ang this one. So, diary, gi-input na ko ang tulo ka component. So, sulod ani nga function kay gi-display na ko ang 3 components one by one. So, for the student info, I pass the student's information using props, including the name, course, year, level, and school. Here po, using props. Then, ang next, kay ang biography. Ano akong biography. So, pass gyapon ako siya gamit ang props. Then, ang next is ang logo. So, ang logo, gibutang na ko siya diri sa assets. Then, ma-display siya gamit ani. Then next, student info nga component. So, instead of typing the values directly, I use props. So, mo ano siya. Props.name, props course, props year level, and props school. So, this allows the same component to display different student information by simply changing the values passed from app.jsx. Then next, a biography component. So, diri nag-display ang short biography. So, I use props.bio. So, mo siya maka-receive sa biography text from apps.jxs. So, mo siya. So, next is app.css. So, simple ra kong gibuhat. White background, rounded corners, shadow, centered layout of proper spacing. So, mao din siya. Mao ni siya. Then, after kay mao na ni siya ako ang output po. Thank you.